Alam ba ninyo na sa kabila ng bilyon-bilyong dolyares na ginagastos sa medical research, patuloy pa rin ang mabilis na pagtaas ng mga kaso ng cancer sa buong mundo? Higit sa 11.3 milyong bagong kaso ang naitala sa 2025 lamang at patuloy pa itong tumataas. Pero paano kung ang solusyon sa pag-iwas sa cancer ay hindi nakatago sa mga mamahaling treatments o cutting-edge na teknolohiya? Paano kung nasa iyong kusina lang pala ito, naghihintay na matuklasan? May mga pagkain na siyentipikong napatunayan na lumalaban sa cancer cells, nagpapalakas ng immunity, at naglilinis ng katawan mula sa mga nakakapinsalang toxin. Ngunit bakit kaya hindi gaanong pinag-uusapan ang mga ito? Maaari kayang walang pakinabang sa pag-iwas sa sakit? Isipin mo, kung mas maraming tao ang nakakaalam tungkol sa mga pagkaing ito, gaano kaya kalaki ang mababawa sa bilyon-bilyong kita mula sa mga gamot at treatments? Sa video na ito, ihahayag natin ang 15 mahahalagang pagkain na maaaring gumawa ng malaking pagbabago sa iyong kalusugan. Pero narito ang tunay na nakakagulat. Ang pang-7 pagkain sa ating listahan ay natuklasang mas epektibo kaysa sa ilang leading pharmaceuticals sa maagang pag-iwas sa cancer. Panoorin ito hanggang dulo dahil ang impormasyong ito ay maaaring baguhin ang iyong buhay. Ang maitake mushroom ay isang mahalagang armas laban sa cancer. Ang pagkain na ito ay hindi lamang masarap, kundi may mga compounds na beta-glucans at triterpenes na nagpapakita ng anti-inflammatory at anti-cancer properties ayon sa isang pag-aaral sa mushrooms with therapeutic potentials noong 2023. Ang mga siyentipiko ay nadiskubre na ang mga compounds na ito ay nakakatulong sa pagsugpo ng cancer cells. Para sa maximum na benepisyo, subukan kumain ng kalahating tasa ng lutong maitake mushroom araw-araw. Pwede itong igisa kasama ng bawang, idagdag sa pasta dishes, o i-grill para sa smoky flavor. Ang pagsasama ng maitake mushroom sa iyong regular na pagkain ay hindi lamang nagpapasarap sa iyong ulam, kundi nagbibigay din ng proactive approach sa iyong kalusugan. Isipin mo ang pakiramdam ng pag-inom ng mainit na bowl ng miso soup na may mga manipis na piraso ng wakame seaweed na umiikot sa sabaw. Hindi lamang ito masarap na pagkain, ito ay hakbang tungo sa pagpapalakas ng depensa ng iyong katawan laban sa cancer. Noong 2024, ang isang pag-aaral na inilathala sa Future Pharmacology ay nagpakita ng potensyal ng sargassum seaweed sa cancer therapy. Natuklasan ng mga mananaliksik na ang mga compounds na kinuha mula sa brown seaweed na ito ay maaaring mag-induce ng apoptosis, program cell death, sa leukemia cells at pigilan ang drug resistance mechanisms sa cancer cells. Ang pagsasama ng seaweed sa iyong pang-araw-araw na dieta ay hindi nangangailangan ng malaking pagbabago. Pagkalat ng isang kutsarita ng dried nori flakes sa iyong salad o pagdagdag ng isang sheet ng toasted nori sa iyong sandwich ay maaaring maging masarap at kapaki-pakinabang. Ang paglalagay ng humigit kumulang 5 gramo ng dried seaweed araw-araw ay isang praktikal na target. Gayunpaman, ang moderation ay mahalaga. Ang ilang seaweeds tulad ng kombu ay mataas sa iodine at ang labis na pagkonsumo ay maaaring makaapekto sa thyroid function. Mas mainam na paiba-ibahin ang mga uri ng seaweed na kinakain mo at kumonsulta sa isang healthcare professional, lalo na kung mayroon kang umiiral na thyroid conditions. Ang black garlic ay isang fermented na bersyon ng regular na bawang na nagtataglay ng matamis at malalim na lasa. Bukod sa natatanging flavor, ang black garlic ay puno ng antioxidants at bioactive compounds na sumusuporta sa kabuuang kalusugan. Ang pag-aaral na inilathala sa International Journal of Molecular Sciences noong 2024 ay nagpakita na ang black garlic ay may compounds na nakakatulong sa pagbawas ng inflammation at oxidative stress sa katawan. 2 factors na may kaugnayan sa pagkakabuo ng cancer. Para sa maximum na benepisyo, subukang magdagdag ng 1 hanggang 2 butil ng black garlic araw-araw sa iyong mga pagkain. Ang mild na lasa nito ay pumupuno sa iba't ibang dishes mula sa pasta at risotto hanggang sa salad dressings at spreads.
Maaari mo ring kainin ito ng mag-isa bilang isang healthy snack. Ang guyabano, na kilala rin bilang Annona muricata, ay matagal nang pinahahalagahan sa mga tropikal na rehiyon para sa natatanging lasa at tradisyonal na gamot. Bukod sa masarap na lasa, ang mga kamakailang siyentipikong pagsisiyasat ay nagsimulang tuklasin ang potensyal na papel nito sa pag-iwas sa kanser. Isang pag-aaral noong 2024 na inilathala sa Malaysian Journal of Pharmacy ay nagsagawa ng systematic review ng mga pag-aaral sa tao tungkol sa epekto ng guyabano sa mga pasyenteng may kanser. Ang mga natuklasan ay nagpahiwatig na ang guyabano ay maaaring pumigil sa paglaki ng cancer cell, mapabuti ang caspase activity, at magbigay ng anti-inflammatory effects. Ang mahalaga, ang review ay nagtala na ang guyabano ay natuklasang ligtas na may minimal na side effects sa mga pasyenteng may cancer at hindi nakakasagabal sa bone marrow, liver o kidney function. Ang pagsasama ng guyabano sa iyong dieta ay maaaring maging kapwa kasiyasya at kapaki-pakinabang. Ang creamy texture at matamis-maasim na lasa ng prutas ay ginagawa itong versatile na sangkap. Maaari mong ihalo ito sa mga smoothies, gawing ice cream o simpleng kainin ng sariwa. Para sa mga interesado sa mga dahon nito, ang guyabano tea ay isang popular na preparasyon. Ipainit ang 1 hanggang 2 gramo ng dried leaves sa mainit na tubig nang humigit kumulang 10 minuto. Ang maliit na prutas na ito mula sa Amazon ay nakakuha ng atensyon dahil sa potensyal nitong papel sa pagsuporta sa depensa ng katawan. Sa isang pag-aaral na inilathala sa Cancer Discovery noong 2022, nakilala ng mga mananaliksik ang kastalagin, isang polyphenol mula sa prutas na ito, bilang isang compound na nagbabago ng gut microbiome. Ang pagbabagong ito ay nagpapahusay sa bisa ng immune checkpoint inhibitors, isang uri ng gamot na ginagamit sa cancer immunotherapy. Ang camu-camu berry ay available sa powder form at madali itong idagdag sa smoothies, yogurts o oatmeal. Ang pang-araw-araw na pagkonsumo ng humigit kumulang 1 kutsarita o 5 gramo ay karaniwang inirerekomenda na nagbibigay ng malaking dami ng vitamin C at iba pang kapaki-pakinabang na compounds. Habang nagpapakita ng pangako ang camu-camu berry, mahalagang tandaan na dapat itong kumplemento, hindi palitan, ang iba pang aspeto ng malusog na pamumuhay. Ang regular na ehersisyo, balansing dieta, at routine medical checkups ay nananatiling mahalagang bahagi ng pag-iwas sa kanser. Ang ampalaya ay matagal nang ginagamit bilang tradisyonal na gamot sa maraming kultura. Bagamat maaaring hindi kaaya-aya ang lasa nito para sa ilan, ang mga kamakailang siyentipikong pananaliksik ay nagbibigay liwanag sa potensyal na benepisyo sa kalusugan ng tradisyonal na remedyo na ito. Isang pag-aaral noong 2023 na inilathala sa International Journal of Molecular Sciences ay nag-explore sa mga epekto ng ampalaya, Momordica charantia, sa breast at gynecological cancers. Natuklasan ng mga mananaliksik na ang mga compounds sa ampalaya ay maaaring pumigil sa cancer cell proliferation at mag-induce ng apoptosis, programmed cell death, sa iba't ibang cancer cell lines. Ang pagsama ng ampalaya sa iyong dieta ay maaaring maging simple at kapaki-pakinabang. Maaari kang magsimula sa pamamagitan ng pagdagdag nito sa stir fries o sopas, balancing its bitterness with savory flavors. O kaya naman, ang paghahanda nito bilang tsaa ay nag-aalok ng mas tradisyonal na approach. Bagamat walang standardized dosage, ang ilang practitioners ay nagmumungkahi ng pag-inom ng humigit kumulang 100 hanggang 200 mililitro ng ampalaya juice o tsaa araw-araw. Tulad ng anumang supplement, mahalagang kumonsulta sa isang healthcare professional bago gawing regular na bahagi ng iyong routine. Ilang taon na ang nakalipas, isang nakakaintrigang pag-aaral ang naglalaman ng mahalagang impormasyon. Ang pagkonsumo ng watercress araw-araw ay maaaring magbawas ng DNA damage sa white blood cells, isang marker na may kaugnayan sa panganib ng cancer. Ang pag-aaral na ito
na inilathala sa American Journal of Clinical Nutrition noong 2007 ay nagpakita na ang mga participants, kapwa smokers at non-smokers, ay kumain ng 85 gramo ng raw watercress araw-araw sa loob ng 8 linggo. Ang resulta ay significant reduction sa DNA damage at pagtaas ng antas ng antioxidant sa dugo. Para sa mga nagbabalak na magdagdag ng watercress sa kanilang dieta, maglaan ng humigit kumulang 85 gramo o tinatayang 3 ounces araw-araw gaya ng ginamit sa pag-aaral. Pinakamainam itong kainin ng hilaw upang mapanatili ang mga kapaki-pakinabang na compounds nito. Maaari itong ihalo sa smoothie, isama sa salad, o idagdag sa sandwich. Ang leafy green na ito ay versatile at nakakatulong sa kalusugan. Ang pagsasama ng watercress sa iyong pang-araw-araw na pagkain ay maaaring mukhang maliit na pagbabago. Ngunit gaya ng iminumungkahi ng pag-aaral, maaari itong magkaroon ng makabuluhang epekto sa pagbabawas ng panganib ng kanser. Ang isang dakot ng pulang ubas ay maaaring higit pa sa isang matamis na merienda. Maaari itong maging isang maliit na hakbang tungo sa pag-iwas sa kanser. Ang mga balat ng pulang ubas ay naglalaman ng resveratrol, isang compound na nakakuha ng pansin para sa potensyal nitong anti-cancer properties. Noong 2024, sinimula ng mga researcher sa University of Leicester ang COLO Prevent Trial upang tuklasin kung ang purified resveratrol ay makakatulong sa pag-iwas sa bowel cancer. Ang pag-aaral na ito ay batay sa mga naunang natuklasan kung saan ang resveratrol ay naobserbahang nagpapabagal sa paglaki ng tumor sa mice at human tissue samples, na nagmumungkahi na naabot nito ang bowel nang hindi natutunaw at maaaring pumigil sa cancer cell proliferation. Para sa maximum na benepisyo, gawing regular na bahagi ng iyong dieta ang isang tasa o humigit kumulang 150 gramo ng sariwang pulang ubas araw-araw. Ang mga ito ay maaaring idagdag sa breakfast cereals, ihalo sa salads o kainin bilang afternoon snack. Ang key ay consistency. Ang paggawa sa kanila na regular na bahagi ng iyong dieta ay maaaring mag-ambag sa pangmatagalang benepisyo sa kalusugan. Bagamat ang COLO Prevent Trial ay nakatuon sa purified resveratrol supplements, ang pagkonsumo ng buong pulang ubas ay nagbibigay ng natural na source ng compound na ito kasama ang iba pang kapaki-pakinabang na nutrients. Mahalagang tandaan na habang ang red wine ay naglalaman din ng resveratrol, ang pag-inom ng alak ay may kaugnayan sa pagtaas ng panganib ng ilang cancers. Kaya, mas mainam na kunin ang resveratrol mula sa non-alcoholic sources gaya ng sariwang ubas. Ang vibrant na kulay dilaw ng luya ay higit pa sa isang visual delight. Ito ay patunay sa potent na benepisyo sa kalusugan nito. Noong 2024, isang komprehensibong review na inilathala sa Frontiers in Nutrition ang nagbigay diin sa multifaceted na pharmacological properties ng luya, partikular na ang aktibong compound nito, ang curcumin. Ang pag-aaral ay nagbigay diin sa potensyal ng curcumin sa pag-iwas at paggamot ng cancer, na nagtala ng kakayahan nitong mag-modulate ng iba't ibang molecular pathways na kasangkot sa pagkakabuo at pag-unlad ng cancer. Para mapakinabangan ang mga benepisyong ito, subukang kumuha ng humigit kumulang 500 hanggang 1,000 miligram ng curcumin araw-araw. Gayunpaman, ang bioavailability ng curcumin ay medyo mababa. Ibig sabihin, hindi ito mahusay na naa-absorb ng ating mga katawan. Para mapahusay ang absorption, pagsama-samahin ang luya sa isang pitik ng black pepper na naglalaman ng piperine, isang natural na compound na kilala sa pagtaas ng bioavailability ng curcumin ng hanggang 2,000%. Ang pagsasama ng luya sa iyong dieta ay maaaring maging simple at kasiyasya. Maaari mong haluin ito sa mga sopas, mga stew o mga tsaa, o kahit ihalo ito sa mga smoothie. Para sa mga naghahanap ng mas concentrated na doses, available ang mga supplements. Ngunit mainam na kumonsulta sa isang healthcare professional bago magsimula ng anumang bagong supplement regimen. Ang pagsasama ng sibuyas sa iyong pang-araw-araw na pagkain
ay maaaring maging masarap at kapaki-pakinabang para sa iyong kalusugan. Isang pag-aaral na inilathala sa Journal Nutrition and Cancer ay nakahanap na ang mga babaeng kumain ng isang tradisyonal na Puerto Rican condiment na tinatawag na sofrito na mayaman sa sibuyas at bawang nang higit sa isang beses sa isang araw ay may 67% na reduced risk ng breast cancer kumpara sa mga hindi kailanman kumain nito. Para mapakinabangan ang mga potensyal na benepisyong ito, isaalang-alang ang pagdagdag ng humigit kumulang kalahating tasa ng hiniwa-hiwang sibuyas araw-araw sa iyong dieta. Maaari itong makamit sa pamamagitan ng pagsasama ng sibuyas sa mga salad, stir-fries, sopas o bilang base para sa mga sarsa. Halimbawa, ang pagsisimula ng iyong araw na may omelette na puno ng sautéed sibuyas at gulay o ang pag-enjoy ng isang masustansyang lentil soup na may malaking halaga ng sibuyas para sa hapunan ay maaaring maging masarap at nakakapagpalakas ng kalusugan. Tandaan, ang key ay consistency. Ang paggawa ng sibuyas na regular na bahagi ng iyong pagkain ay hindi lamang nagpapalasa, ngunit maaari ring mag-ambag sa pag-iwas sa cancer. Ilang buwan na ang nakalipas, ang mga mananaliksik sa Tennessee State University ay gumawa ng nakakagulat na discovery. Ang kadalasang nakakaligtaang dahon at tangkay ng kamote ay may potent na compounds na may kakayahang pumigil sa paglaki ng breast at lung cancer cells. Ang kanilang pag-aaral na inilathala sa BMC Complementary Medicine and Therapies noong 2024 ay naghayag na ang mga extracts mula sa all-purple sweet potato variety ay nagbawas ng breast cancer cell viability ng hanggang 76%, habang ang Carolina Ruby variety ay nagpakita ng 76% inhibition rate laban sa lung cancer cells. Ang pananaliksik na ito ay nagbibigay diin sa potensyal ng kamote, hindi lamang ang mga tubers, kundi pati na rin ang mga dahon nito sa pag-iwas sa cancer. Ang matingkad na kulay ng kamote mula sa malalim na orange hanggang sa mayamang purple ay nagpapahiwatig ng mataas na anthocyanin content nito, mga compounds na kilala sa kanilang antioxidant properties at kakayahang mag-induce ng apoptosis sa cancer cells. Ang pagsasama ng kamote sa pang-araw-araw na pagkain ay maaaring maging simple at kapaki-pakinabang. Ang pag-target ng humigit kumulang isang tasa ng lutong kamote araw-araw na katumbas ng isang medium-sized na tuber ay maaaring maging isang magandang simula. Ang pagluluto sa kanila na may balat ay nakakatulong na mapanatili ang karamihan sa kanilang nutrients. Ang pagpares sa kanila ng mga healthy fats tulad ng olive oil o avocado ay maaaring mapahusay ang absorption ng fat-soluble nutrients tulad ng beta-carotene. Para sa mga interesado sa pag-explore ng mga benepisyo ng dahon ng kamote, maaari itong igisa katulad ng spinach o kale na nag-aalok ng masustansyang dagdag sa iba't ibang dishes. Nag-share ang isang kaibigan kung paano niya nagsimulang magdagdag ng ground flax seeds sa kanyang morning oatmeal, hindi lamang para sa nutty flavor, kundi para rin sa potensyal na benepisyo sa kalusugan. Ang simpleng habit na ito ay naging isang comforting ritual, lalo na pagkatapos malaman ang tungkol sa posibleng protective effects laban sa ilang cancers. Ang mga siyentipikong pag-aaral ay nag-explore sa mga compounds sa flax seeds, partikular na lignans, at ang kanilang papel sa kalusugan. Ang mga lignan ay mga phytoestrogen na maaaring mag-impluwensya sa hormone-related pathways sa katawan. Ang ilang pananaliksik ay nag-imbestiga kung paano nakikipag-ugnayan ang mga compound na ito sa mga sistema ng katawan, kabilang ang gut microbiota at gene expression na may kaugnayan sa cell growth. Ang pagsasama ng flax seeds sa pang-araw-araw na pagkain ay maaaring maging straightforward. Ang pagkakalat ng isang kutsara ng freshly ground flax seeds sa ibabaw ng yogurt, paghahalo sa mga smoothie o paghahalo sa mga baked goods ay madaling paraan upang isama ang mga ito sa iyong dieta. Mahalagang grindin ang flax seeds bago kainin upang mapahusay ang nutrient absorption, dahil ang buong buto ay maaaring dumaan sa digestive system ng hindi natutunaw. Habang ang flax seeds ay maaaring maging valuable addition sa isang balanced diet, mahalagang kumonsulta sa isang healthcare professional
bago gumawa ng significant dietary changes, lalo na para sa mga individual na may specific health conditions o concerns. Tuwing umaga, habang inihahanda ko ang aking almusal, kumuha ako ng isang dakot ng blueberries upang ilagay sa aking oatmeal. Hindi lamang para sa kanilang matatamis na burst ng lasa, kundi dahil alam ko na ginagawa nila ang higit pa sa pagbibigay kasiyahan sa aking panlasa. Aktibo silang sumusuporta sa aking kalusugan. Noong 2024, isang komprehensibong review na inilathala sa Journal of Agriculture and Food Research ang nagbigay diin sa potensyal na anti-cancer effects ng blueberries, na itinatangi ang mga benepisyong ito sa kanilang mayamang content ng anthocyanins at iba pang phytochemicals. Ang mga compounds na ito ay pinag-aralan para sa kanilang kakayahang pumigil sa paglaki ng tumor at bawasan ang panganib ng cancer recurrence. Para mapakinabangan ang mga benepisyong ito, subukang kumain ng humigit kumulang 1 tasa o 150 gramo ng fresh o frozen blueberries araw-araw. Ang mga ito ay incredibly versatile. Pwedeng ihalo sa smoothies, i-mix sa yogurt, o simpleng kainin bilang merienda. Ang pang-araw-araw na ritual na ito ay hindi lamang nagbibigay kasiyahan sa aking panlasa, kundi nagbibigay din ng sense of empowerment na nalalaman na ang gayong simpleng pagpili ay nag-aambag sa aking pangmatagalang kapakanan. Ilang taon na ang nakalipas, natagpuan ko ang aking sarili na nakatayo sa produce aisle na pinagmamasdan ang matingkad na berdeng florets ng broccoli. Narinig ko na ang mga bulong tungkol sa mga benepisyo nito sa kalusugan, ngunit hindi ko patunay na pinahahalagahan ang potensyal nito hanggang sa magsaliksik ako. Isang 2024 na systematic review at meta-analysis na inilathala sa Nutrients ang nag-examine ng data mula sa higit sa 730,000 individual at nakahanap na ang mas mataas na pagkonsumo ng broccoli ay nauugnay sa isang reduced risk ng iba't ibang cancers, kabilang ang lung, gastric, pancreatic, colorectal, renal, ovarian, prostate, at breast cancers. Ang sikreto ay nasa sulforaphane, isang compound sa broccoli na nag-aaktiba ng detoxifying enzymes at lumalaban sa oxidative stress, na parehong nauugnay sa cancer development. Para mapakinabangan ang mga benepisyong ito, inire-rekomenda na kumain ng broccoli ng 1 hanggang 2 beses sa isang linggo para sa mga lalaki at hindi bababa sa 3 beses sa isang linggo para sa mga babae. Ang pagsasama ng broccoli sa pagkain ay maaaring maging simple at masarap. Ang light steaming o stir-frying ay nagpapanatili sa kanyang nutrients at nagpapahusay sa kanyang lasa. Ang pagdagdag nito sa salads, pastas o bilang side dish ay maaaring gawing regular na bahagi ng iyong dieta. Tandaan, ang consistency ay susi. Ang paggawa ng broccoli na pangunahing sangkap sa iyong pagkain ay maaaring maging hakbang tungo sa mas mahusay na kalusugan. Ilang taon na ang nakalipas, natisod ko ang isang matingkad na bunch ng Swiss chard sa isang local na farmer's market. Ang colorful stems at lush leaves nito ay nag-pique sa aking curiosity, na humantong sa akin upang i-explore ang culinary versatility nito. Higit pa sa aesthetic appeal nito, natuklasan ko na ang leafy green na ito ay isang nutritional powerhouse. Noong 2021, isang pag-aaral na inilathala sa British Food Journal ang nag-examine sa anti-proliferative at antioxidative potential ng Swiss chard. Natuklasan ng mga mananaliksik na ang mga extracts mula sa Swiss chard ay pumipigil sa paglaki ng cancer cells, partikular sa breast at colon cancer cell lines. Ang pag-aaral ay nagbigay diin sa pagkakaroon ng polyphenolic compounds gaya ng vitexin at isorhamnetin derivatives na nag-aambag sa anti-cancer properties nito. Para isama ang Swiss chard sa iyong dieta, isaalang-alang ang pagdagdag nito sa salads, sautés o smoothies. Ang pang-araw-araw na serving ng humigit kumulang 1 tasa ng lutong Swiss chard ay maaaring magbigay ng essential nutrients at antioxidants. Ang mild flavor nito ay namumutik ng mahusay sa bawang, olive oil at isang piga ng lemon, na ginagawa itong delightful addition sa iba't ibang dishes. Ang pag-embrace ng Swiss chard sa iyong pagkain
ay hindi lamang nagpapahusay ng lasa, kundi nag-aambag din sa isang dieta na sumusuporta sa kabuuang kalusugan at maaaring tumulong sa pag-iwas sa kanser. At yan na ang kabuuan ng ating video ngayong araw. Natuklasan natin ang 15 mahahalagang pagkain para sa pag-iwas sa kanser. Mga malakas, research-backed na opsyon na maaaring gumawa ng tunay na pagkakaiba sa iyong paglalakbay sa kalusugan. Ngayon ay iyong pagkakataon. Kumakain ka na ba ng alinman sa mga pagkaing ito? Kung oo, kumusta ang pakiramdam mo? Napansin mo ba ang anumang positibong pagbabago sa iyong kalusugan? Ibahagi ang iyong karanasan sa comment section sa ibaba. Gustong-gusto kong marinig ang iyong kwento. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, mangyaring mag-type ng oo sa comment box. Ang simpleng gesture na iyon ay nagbibigay inspirasyon sa amin na magdala sa iyo ng higit pang mahahalagang content tulad nito na puno ng insights upang tulungan kang mabuhay ng mas malusog at mas malakas. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aming channel at pindutin ang notification bell upang hindi ka makaligtaan ng malakas na health tips na maaaring magbago ng iyong buhay. Salamat sa panunood at tandaan, ang iyong kalusugan ay iyong kayamanan.